ang lahat ng masaya, may sabi, praise the Lord. Amen. Praise God. Sapagkat tayo po mga kapatid sa araw na ito ay isang napakapalad sapagkat tayo po ay nakarating sa bahay ng Panginoon. Yan po ang isang malaking tagumpay. Amen. At ngayon mga kapatid, wala pong ibang layunin kung bakit po tayo narito. Walang ibang dahilan kundi para paglingkuran ng Panginoon. Para pasalamatan ng Panginoon. Para siya purihin. Sapagkat siya po mga kapatid ay nanatiling tapat sa ating buhay. Sa isang linggo, hindi niya po tayo pinabayaan. Ang kanyang proteksyon, ang kanyang mahal na dugo ay patuloy niya po mga kapatid na-cover sa atin upang hindi po tayo mapinsala. Everybody say praise the Lord. Amen. Hallelujah. At tumayo muna tayo sandali at tumingin po tayo ng gabay at pangunguna ng ating Panginoon sa pamamagitan ng paghingi ng tulong upang sa kayong mga kapatid, siya po magbibigay ng mensahe para tayo po ay patuloy na makapaglingkod sa ating Panginoon. Muli, Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil tunay ng Panginoon na ikay na natiling tapat sa aming buhay. Bagamat kami ay may mga pagkukulang, ngunit patuloy niyo po kami inuunawa hanggang sa kami po, Panginoon, ay maging karapat-dapat sa inyo. Kaya Lord, patuloy niyo po kami pangunahan sa aming buhay, lalong-lalo na po sa amin pong pakikinig ng iyong mga salita. Nawa, ito po ay magbibigay sa amin ng panibagong sigla at kami po ay magiging awake, Panginoon, sa aming paglilingkod sapagkat ang iyong mga salita, ito po ang tagagising. Kami po natutulog upang kami ay makaalam kung ano pong kapanahunan meron po kami dahil nasusulat sa banal na kasulatan na kami po ay nabubuhay sa panahong mapanganib. Kaya kailangan po namin, Panginoon, ang iyong mga salita upang kami makasurvive, upang kami magtagumpay, Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik, makapagpatuloy po kami. Salamat po, Panginoon, sa iyong gagawin, sa pamamagitan po ng iyong mga salita na ito po ang aming gabay at ito po ang aming liwanag sa aming paglalakbay. Tanggapin niyo po, Diyos, muli ang aming pakiusap. Ito po ang aming samot-dalangin sa pangalan ng Jesus. Palakpakan po natin sa pagkakataon. Praise God, hallelujah, at malaya na po tayo nakakaupo. Amen. Praise God. Marami pong nabigo dahil meron pong time setting. Marami pong nagtangka na para bagang gusto nila mga kapatid malaman talaga kung kailan ang pagparito ng ating Panginoon. So, maraming mga iba't ibang sekta o organization, mayroon silang mga computation, mga kapatid, na kung kailan talaga ang tiyak na panahon, tiyak na araw, tiyak na oras na darating po ang Panginoon. Pero ang lahat ng iyon ay nabigo, mga kapatid. Kaya pagdating po sa tinatawag na pagbabalik ng ating Panginoon, hindi po talaga tayo dapat magkaroon ng time setting. Time setting. Ibig sabihin, mga kapatid, nagtatakda ng panahon, oras. Kahit sabihin natin na yung sa prophecy, inukwenta talaga yung taon, mga kapatid, at sa kanilang mga computation, akala nila lalabas na sa ganung taon, ganung buwan, ganung araw at oras. Pero ang lahat ng mga nagkaroon mo ng tinatawag na pagtatakda o nagkaroon ng pagkaalam sa computation tungkol sa pagbabalik ng Panginoon, sila po ay nabigo. Bakit? Sila, yung mga nagtakda ng panahon, oras, sa pagbabalik ng Panginoon, sila po ay nabigo. Bakit? Sapagkat ang banal na kasulatan po ay maliwanag na nagpapaalaala sa Matthew chapter 24, verse 36, na ang sabi po ng salita ng Panginoon, "And that day and hour knoweth no man, no not the angels of heaven." Kaya wala pong sinumang binigyan ng karapatan, maging ang anghel ng kalangitan ay hindi po ibinigay sa kanila ang pagkakaalam ng muling pagparito ng ating Panginoon. Yan po ay isang misteryo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Yan po ay isang misteryo, mga kapatid. Ang pagbabalik ng Panginoon ay isang misteryo. Kaya
Kaya hindi po nararapat na magkaroon ng time setting. Now, pakinggan po natin ang sinasabi ng salita ng Panginoon para alam po natin kung kailan po ba talagang babalik ang Panginoon. Meron siyang mga palatandaan na binabanggit. Ano po? Kaya ang mensaheng ito, mga kapatid, talagang matitiyak natin at malalaman natin kung kailan paririto ang Panginoon. Gusto niyo bang malaman, mga kapatid? Misteryo yan. Wala kung sino mang nakakaalam. Pero, kung pakikinggan po natin ang mga sinasabi ng salita ng Diyos, meron po tayong, dito po natin malalaman, mga kapatid, ang tiyak na pagparito ng Panginoon. Ang sabi po sa Matthew chapter 24 verse 3, ang sabi ng Biblia, at samantalang siya'y nakaupo sa mga bundok ng Olivo, ang kanyang mga alagad ay lumapit sa kanya. At nagsisipagsabi, kailan mangyayari ang mga bagay nito? Number one, when shall these things be? Yan ang unang tanong ng mga alagad ng Panginoon. Nung sila po ay nakipag-usap na gusto po nilang malaman kung kailan talaga ang panahon ng kanyang muling pagparito. Kaya merong tatlong katanungan na itinanong po ang kanyang mga alagad. When shall these things be? Kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Pangalawa, what shall be the sign of thy coming? Yan po ang pangalawang katanungan. Ano ang magiging tanda ng iyong pagparito? At ang ikatlong katanungan, what shall be, unang tanong, what shall be the sign of thy coming? Then, when shall these things be? And lastly, yung sinasabi na what shall be the sign of thy coming and the end of the world. Ayan, magandang mga katanungan yan na itinanong ng mga alagad ng ating Panginoon. Everybody say praise the Lord. Ang sagot po, pakinggan natin, mga kapatid. Kung ano ang tugon, ano po ang kasagutan ng ating Panginoon ayon po sa mga katanungan ng kanyang mga alagad. Sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo. Number one, everybody say praise the Lord. Mag-ingat kayo na huwag kayong ililigaw ni numan. Yan ang unang babala ng ating Panginoon. Pangalawa, ang sabi niya, mga kapatid, sapagkat maraming magsisiparito sa aking pangalan. Maraming magsisiparito na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Yan ang mga kasagutan ng ating Panginoon. For many will come in my name saying, I am Christ, and shall deceive many. At yan po, mga kapatid, ay ating pong nasaksihan. Nalaman po natin na marami pong nagpapanggap. Tinatawag ka lang sarili na sila ang Kristo. Alam na po natin yung mga kapatid na siya ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Kaso lang nasa Pilipinas ngayon. Kaso nagkandidato pa na senador. Pero tama talaga ang sabi ng Biblia na ang tanda, palatandaan, nagbigay kasi siya ng palatandaan. Everybody say amen. Nagbigay po siya ng palatandaan. At ang palatandaan ito, tiyak talaga na nangyayari at nagaganap sa ating kapanahunan. O, tika muna, wala atang nakikinig sa atin.
Busy pa ata, mamaya na kayo magkwentuhan. Mamaya, hayaan niyo muna mga kapatid, itong mga katanungan ng mga disipulo, talagang sinagot ng ating Panginoon. Interesadong napakahalaga mga kapatid, itong pag-uusap ng mga alagad ng Panginoon, mismo ang Panginoon, dahil sa talagang gustong-gusto ng mga alagad niya na malaman talaga kung kailan. Kasi mga kapatid, marami talagang nabibigo, marami talagang pumalpak sa kanilang prediksyon, sa kanilang kalkulasyon, marami. Pero nasabi ko na nga sa inyo, para huwag tayong mailigaw, ninuman, dapat manatili po tayo sa salita ng ating Panginoon. Dahil ang mga salita ng Panginoon, ito po mga kapatid, ang nagtuturo sa atin ng tumpak. Ito po ang gabay natin. Dahil ang salita ng Panginoon ay katotohanan. Kaya kapag ang batayan po natin ay ang salita ng ating Panginoon, hindi po tayo maililigaw ni naman. Everybody say praise the Lord. Amen. Kaya, ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, maraming nagpapanggap, maraming nagsasabi, sila daw ang Kristo. Pero, yan ay isang babala ng ating Panginoon. Di ba natutupad yan? Di ba naririnig natin mga kapatid na maraming nagsasabi ng gano'n na pati pangalan ng Panginoon ang dami ng Jesus. Ang ginagawa nila, ikinapit nila ang pangalan ng Panginoon sa kanilang pangalan. Pagkatapos, kahit sa sabunan, mayroon ng tinatawag na Kristo. Diba? So, maraming pangalan, kinakapit, dinadala. Sabi niya, mag-ingat kayo. Dahil, sabi niya, bago ako paririto, maraming magdadala sa aking pangalan. Tama? Yes. Pagkatapos, sinundan pa siya. At sabi niya, mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng digmaan. Ingatan ninyo. O, tingnan nyo Di ba mga kapatid, kapag nakakarinig tayo ng gera, medyo grabe ang kaban. Medyo nandiyan ang takot mga kapatid. Ano kaya nung nabalitaan na naman natin na parang gusto sakupin ng China ang Taiwan, parang nagkukuha na sila ng missiles. Kapag mga kapatid, natuloy yung ng China, kung halimbawa hindi lang baga naagapan. Ang Taiwan kasi malapit sa atin. Baka pagpalipad lang ng missile, baka umabot sa atin. Kaya, sabi nga doon, hindi naman po pwede na magwawalang kibulang ang Pilipinas dahil napakaraming OFW sa Taiwan. Ilang daang libo ang mga OFW sa Taiwan. Maraming mapinsala. Siyempre, alam nga naman ang ating bansa, mga kapatid, magwawalang kibo lang. Di tutulong din tayo. Ngayon kung tumulong na naman tayo, baka ang ibang bansa tumulong din, maglabo-labo na. You see? Tingnan niyo mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, ingatan ninyo. Sabi nga, take heed, ano sabi doon? And ye shall hear wars, rumors of war. Mga karinig kayo ng mga digmaan, alingaw-ngaw ng digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan. At ang sabi ng Biblia, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito kinakailangan ay mangyari. Ngunit, hindi pa ito ang wakas. Ngayon, nasaksihan natin mga kapatid, ang tunay na pangyayari, nagaganap na po, alinaw-naw, ng digmaan, nation against nation, and kingdom against kingdom.
Ngayon, ang sabi dito, magkakaroon. Tama talaga ang Bible. Hindi talaga namamali. Pag sinabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, talagang mangyayari at magaganap sa sanglibutan. Kaya ang sabi ng Biblia, itinuloy niya pa mga kapatid kasi ang mga disipulo humihingi talaga ng mga palatandaan. Kaya naman, ang ating Panginoon hindi naman mga kapatid nag-atubili na ibinigay ang mga palatandaang ito. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan na hindi pa ito ang katapusan. Magkaroon ng tinatawag na kagutom at mga tinatawag salot, peste, at magkakalindol sa iba't ibang dako. Diba? So, kamakailan lamang, alam naman natin mga kapatid sa balita na ilang libo ang nadali na namatay sa Myanmar. 2 talagang bansa ang tinamaan. Nakita nyo, mamaya naman ang Kanlaon, volcano mga kapatid. Bubuga na naman ng asphalt. So, ang mga tandang yan, sinabi ng ating Panginoon. Pero sabi niya, ito'y simula. Ang lahat ng ito ay pasimula ng kahirapan. Pasimula pa pala ng kahirapan. At saka ito pa, mangyari mga kapatid, masaklap. Ito, aware din ang iglesia. Dahil, meron pang sinabi ang Panginoon. At kayo'y ibibigay sa kapigatian. At kayo'y magkakanuluhan sa isa't isa. At magkakapuutan sa isa't isa. Talagang mangyayari at nangyayari din ito mga kapatid. Sa simbahan, may nangyayari ito na ang pag-aalaala ng Panginoon para makilala na kayo nga ay disipulo. Ano ang sabi ng Panginoon? Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo na kayo'y mga ibigan sa isa't isa. Sa pamamagitan nito'y makikilala ng lahat ng tao na kayo'y aking mga disipulo kung may pag-ibig sa isa't isa. Ngayon aatakihin, dadalihin naman mga kapatid ng kaaway ang iglesia para matupad lang ang sinabi ng Panginoon na isa sa palatandaan, mga kanuluhan ng isa't isa at mga kakapuutan ng isa't isa at magsiparito ang maraming bula ang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Yun ang pinakamasaklap. Everybody say praise the Lord. Kaya ang lahat ng mga sinabi ng ating Panginoon tungkol po sa nalalapit na kanyang pagparito, atin na pong nasaksihan. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hindi po talaga makapagsinungaling ang salita ng ating Panginoon. Kaya pagka nakita na natin daw na ito'y nagaganap, dapat purihin natin ang Panginoon. Magpasalamat tayo sa ating mahal na Panginoon. Dahil malapit na ang ating katubusan. Malapit na matapos ang ating pagdurusan. Everybody say amen. Kaya kailangan lamang mga kapatid, samantalang itong mga palatandaan ng Panginoon ng kanyang pagparito at ito na po ay nagaganap, ito na po ay nangyayari sa ating kapaligiran. Now, ito pa ang tiyak talaga. Gusto niyo bang malaman mga kapatid? Maraming napalpak. Pero kapag kung makinig lamang tayo sa kasagutan ng Panginoon. Tatlong palatandaan ulitin ko. Ang unang tanong ng mga alagad ng Panginoon, when shall these things be? Kailan mangyayari ang mga bagay ito? Pangalawa, what shall be the sign of thy coming? Ano ang magiging tanda ng iyong pagparito? Pangatlo, what shall be the sign of the coming? And the end of the world. Kailan? Ito na. Ito na mga kapatid. Gusto niyo bang malaman? Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Kung magaganap yan, ito mga kapatid, ang mangyayari sa ating kapanahunan at maging
sa iglesia o sa mga kapatiran o sa mga anak ng Diyos. Bago ang tiyak na pinag-usapan natin, tiyak na pagpalito ng Panginoon, ito muna ang mangyayari. Ang lahat na gustong makaalam ay sabihin, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya kunti na lang mga kapatid, kunti na lang panahon. Kasi napakaganda itong ating pinag-uusapan ngayon dahil mismo ang Panginoon nagbigay ng tamang kasagutan sa mga katanungan ng kanyang mga alagad. Ito ang mangyayari, ito pa ang sinabi ng Panginoon. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Nangyayari mga kapatid, di ba? Na maraming malalamig. Maraming malalamig. Talagang tumpak talaga. Tama talaga ang Panginoon. Nangyayari talaga. Dahil masyado ng ang galaw ng kaaway mga kapatid. Kumbaga sa agos, talagang napakalakas na ang agos. At kung wala kang kakapitan, talagang pati ikaw ay matatangay sa agos. Kung hindi lang mga kapatid, may paraan kang gagawin, ikaw mismo matatangay dahil sa lakas ng agos. Dahil ang sabi ng Biblia, sa pagsagana ng katampalasanan, ng kasamaan, mas kasi mga kapatid, mas attractive, mas nakakawili ang mga gawa ng sanglibutan. Kaya ang mga anak ng Diyos, sabi dito mga kapatid, lalamig ang pag-ibig ng marami. Kaya kung naramdaman po natin mga kapatid na tayo'y nanlalamig, merong paraan ng Panginoon. Amen! Hindi po tayo dapat manatili mga kapatid na hanggang tayo tumigas. Kaya kailangan gumawa po tayo ng paraan. Kaya kailangan sikapin, pilitin po natin na makadalo, makarating sa simbahan. Dahil isa yung paraan mga kapatid para hindi ka manigas. Kundi kailangan pagka malamig ang panahon, kung sa ibang bansa pa mga kapatid, mayroon silang heater. Kung sa US pa, ayan, pagdating ng winter season, nakahanda na yung mga heater nila, pati sa sakyan may heater mga kapatid. Ano ang gagawin ng mga mananampalataya? Kailangan, magsiga po tayo. Amen! Magsiga po tayo. Anong paraan? Sabi nga ng banal na kasulatan, huwag ninyong pabayaan. Huwag ninyong kaligtaan ang pagkakatipon-tipon. Dahil ito ang paraan, mga kapatid, na hindi tayo manigas. Magkaroon tayo ng apoy. Everybody say praise the Lord. Mag-aralan kayo sa isa't isa, lalong-lalo na namamalas ninyo na nalalapit na ang pagparito ng Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kaya yun po mga kapatid, ang palaala ng ating Panginoon. Pero, sunod, ano ang sinabi ng Panginoon? Datapot ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Palakpakan natin ang Panginoon. Kailangan mga kapatid, maging survivor po tayo. Kailangan na tayo makapagpatuloy hanggang wakas. Bakit? Yun lamang ang maliligtas. Kaya nga, may kasabihan, the winner never quits. Mga winners po tayo. Amen? Amen. The winner never quits, but the loser never wins. Kaya salamat mga kapatid. Dahil sa kabila ng saganang katampalasanan, lumalamig ang karamihan, ngunit ang mga anak ng Diyos gumagawa pa rin ng paraan para sila'y makapagpatuloy. Hallelujah! Dahil ang sinumang magtatagumpay hanggang katapusan, hanggang sa wakas, yun lamang mga kapatid, ang maliligtas. Everybody say praise the Lord. At ito na ang last verse. Tiyak na palatandaan ng pagbabalik ng Panginoon. Ito ang pinakamahalaga sa lahat.
Matthew chapter 24, verse 13. And this gospel of the kingdom shall be preached to all the world for a witness unto all nations. Then the end shall come. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nagpapasalamat tayo mga kapatid na bagamat akala natin iilang piraso lamang tayo. Pero hindi tayo naniniwala na ganito na ang bilang natin hanggang wakas. Mayroong gagawin ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa totoo lang mga kapatid, nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoon. Dahil ang buong sanglibutan, mahigit po 200 bansa, parang 130 ba? O ang buong sanglibutan, mga kapatid, hindi ko lang ano talaga yung talagang tumpak na bilang. Mahigit 230 nations. Ngayon, sabihin natin ang good news. Ito ang good news, mga kapatid. Good news. Ang good news ay ito. Bagamat, sa akala natin parang kukunti lang tayo, mga kapatid. Pero di ba, pag umaten tayo, pag dumalo tayo ng interfellowship o halimbawa, Pentecost Sunday, may mga gathering conferences, naku mga kapatid, napakarami natin. Palakpakan natin, Panginoon, di ba? At ang malaking pagpapasalamat po natin, mga kapatid, dahil sa kabila na ang buong sanglibutan, mahigit 200 nations, ang inabot na po ng United Pentecostal Church is 214 o 15 nations. So, kunti na lang. Kunti na lang. Amen? Kunti na lang ang mga nasyon na hindi po nararating. Purihin ng Panginoon. Ngayon, mga kapatid, bakit sinabi ng Biblia na at ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatuto sa lahat ng mga bansa kung magkagayon darating ang wakas. Palagpakan natin ang Panginoon. Sa pagkakawin, ang tumpak. Hindi na kailangan pa, mga kapatid, grabe ang mga competitions ng mga scholars, kung sino-sino pang mga propeta dyan na sabi nga, katulad halimbawa si Bang Ekha nag-compute at iba pang mga religious leaders, i-compute nila, mga kapatid, kung kailan talaga ang tiyak na pagbabalik ng Panginoon. Umaasa sila, ang sabi nila, ibenta na ninyo yung mga ari-arian ninyo, wala nang halaga yan, yung napakahalaga na salubungin natin ang Panginoon. Nakahanda na tayo ngayon. Mayroon pang pangyayari, mga kapatid, akala nila alas 12 talaga darating ng Panginoon, kaya grabe bigay talaga yung worship nila, halos mawala yung boses nila dahil ito tinudo na nila talaga ng gusto. Talaga sabi nila ito na ang pagkakataon. Sagarin na natin ang pagpupuri natin dahil ilang minuto na lang darating na ang Panginoon. Pero anong nangyari, mga kapatid? Pagdating ng alas 12, alauna, ang napakatulog, napakalakas na pagpupuri, unti-unting para bang kwitis, mga kapatid, ng sumabog. Maya-maya ang lahat ng elemento ng kwitis, dahan-dahang bumaba, nawala ng kabuhay-buhay. Kaya yung alam pagpupuri biglang nawala at maraming napisod, maraming na-discourage. Dahil ang akala nila, yung kanilang leader na nagpahayag, nag-predict, ito ikang buwan, ito ikang araw, ito ikang oras, mali, hindi po natupad. Dahil kung natupad yun, dapat hindi na po tayo maniwala sa Biblia. Bakit? Dahil kanina sinabi ko sa inyo, mga kapatid, sa Matthew chapter 24, verse 36, and the day and hour knoweth no man, no not the angels of heaven. Just imagine, tungkol sa araw na yaon, walang sino man nakakaalam. Narinig natin? Walang sino man nakakaalam, kahit na ang mga anghel nasa langit, nakasakasama na ng Diyos. Hindi
hindi pa rin nila alam kung kailan ang kanyang pagparito. Kaya, hindi po pwede magkaroon ng time city. Palagpakan natin ang Panginoon. Amen. Pero ang tiyak mga kapatid, makinig tayo doon sa nangako na muling paririto at siya rin po nagbigay ng maliwanag na kasagutan kung kailan siya darating. At ang sabi niya mga kapatid, kung ang Ebanghelyo ng kaharian maipangaral na sa buong sanglibutan na nagpapatutuo sa lahat ng mga bansa, kung magkagayon, darating ang wakas. Sa makatuwid, papasalamat po tayo mga kapatid dahil mahigit 200 nations na ang naabot na ng United Pentecostal Church, pero hindi pa rin bumabalik ang Panginoon. Bakit? Sa isang nasyon mga kapatid, like for example, sa Pilipinas lang, kahit na maraming mga gawain, pero napakaraming mga tao pa rin ang hindi nakaalam, hindi nakarinig ng Ebanghelyo dahil sa ating bansa lamang, napakaraming iba't ibang lingwahe. Napakaraming iba't ibang lingwahe. Ang iba mga kapatid, sinisikap talaga na ang Ebanghelyo ay maihatid sa lahat ng bansa at wika. Kaya kung sabihin natin, ay, kunting bansa na lamang, pero yes, kunting bansa na lang hindi nararating, pero ang tanong, sa bansang banyan, nagalugad na ba, narinig na ba ng mga tao ang Ebanghelyo ng Panginoon? Everybody say praise the Lord! Ito po ang napakalaking challenge sa lahat ng mga mananampalataya. Kaya mga kapatid, grabe ang sa aking pananalangin. Talagang nananalangin talaga ako mga kapatid na ika nga, maabot talaga ang napakaraming mga tao. Prayers ko po na maabot talaga ang napakaraming tao mga kapatid. Bakit? Sapagkat itong sinabi ng Panginoon na tiyak na kanyang pagparito, nagpapahiwatig lamang, nagbibigay sa atin ng encouragement, dapat na ang lahat ng mga manampalataya magkaroon ng vision mga kapatid, magkaroon ng kabigatan na sabihin ang katotohanan. Dahil kung mga kapatid, sa lugar na kung saan naroon tayo, lahat ng mga tao ay napagsabihan na natin. Kung sa ibang bansa, mga kapatid, nagkatulong-tulong ang mga mananampalataya sa lahat ng bansa at wika, mga kapatid, na abutin ang lahat ng kinapal. Everybody say praise the Lord! At pagka narating na po ng Ebanghelyo, narinig na po ng lahat ang Ebanghelyo. Ano ang sinabi ng Biblia? Darating ng Panginoon. Palakpakan natin siya. Darating ng Panginoon. Amen. Tayo nagpapasalamat mga kapatid. Dahil hindi nagmadali ang Panginoon. Dahil kung nagmamadali, baka ang iba sa atin, gusto mo, mayroon tayong mga dapat gawin, mayroon tayong mga pananaw sa unahan, pero hindi na natin nagawa mga kapatid dahil bumalik ng Panginoon. Pero dahil na-delay, nag-antala, ika nga, hindi agad-agad siya bumalik. Ang ibig sabihin, binigyan pa rin po tayo ng pagkakataon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise God. Kaya, inuulit ko mga kapatid, hindi tayo mailigaw ni naman at ang lahat na nagkaroon ng tinatawag na time sitting, hindi po nararapat dahil kahit sino pang pinakamahusay, pinakamagaling mag-compute, misteryo at misteryo po talaga ang pagbabalik ng Panginoon. Ang tumpak na palatandaan at tumpak na pagbabalik ng Panginoon, ang kondisyon ay ito. Inuulit ko, ang kondisyon ng Panginoon at ang Ebanghelyo ng kaharian ito ay ipangaral sa lahat, sa buong sanglibutan. Ibig sabihin, sa lahat ng mga tao. Bakit? Bakit sa lahat ng mga tao? Dahil ang sabi po ng Panginoon, hindi niya pong ibig kahit isa ay mapahamak. Grabe! Grabe ang pagmamahal ng Panginoon! Hindi niya ibig na mayroong isang mapahamak, kundi ang ibig niya lahat sana ay maligtas at mag-alam ng katotohanan. Kaya yan po ang sinasabi ng Matthew 28:19, mga kapatid, the Great Commission. Bakit ito ang pinakadakilang
misyon na ibinigay ng Panginoon sa iglesia, sa mga mananampalataya, dahil ito ang tumpak na panahon, tumpak na palatandaan na talagang pag naipangaral na, naabot na, narinig na ng lahat ng mga tenga, para walang madahilan ang sinuman sa atin, babalik ang Panginoon pag narinig na ng lahat. Let us worship the name of Jesus. Hallelujah po. Tumayo po kayo mga kapatid. Salamat po Panginoon sa tumpak na kasagutan sa mga katanungan ng iyong mga alaga way back 2,000 years ago, na sila'y nagtanong, Panginoon, what shall be the sign of thy coming? Ano ang mga palatandaan ng iyong pagbabalik? At ang sinabi niyo, Panginoon, na kailan mangyayari, magaganap ang mga bagay na ito. Ang katapusan ng sanlibutan, ang lahat ng katanungan ito, binigyan niyo po ng tumpak na kasagutan. At ito ngayon, Panginoon, narinig po namin ang iyong mga kasagutan sa mga katanungan ng mga apostol at tumpak at nangyayari po talaga sa aming kapanahunan, Panginoon. Lord, ang aking pong dalangin, tulungan niyo po kaming lahat, Panginoon, na magkaroon ng burden, na magkaroon ng pagmamahal, lalong-lalo na, O Diyos, na ipangaral ang iyong ebanghelyo. Kagaya ni Apostol Pablo, hindi po siya guilty sa lahat ng mga tao dahil ang iyong ebanghelyo, ang lahat na kanyang nakasalamuha, ang lahat na kanyang nakaharap, ang lahat na kanyang narating, sila po ay pinangaralan ni San Pablo. Kaya ganun din naman, Panginoon, bigyan niyo po kami ng pagkakataon na magkaroon po kami ng boldness, magkaroon po kami ng katapangan at pagmamahal na sabihin ang iyong ebanghelyo. Kung ano man ang tinanggap naming kaligtasan, hindi dapat namin sarilinin, kundi dapat ipamahagi namin ang kaligtasan ito dahil nasusulat na kami ay yung ginawang bantay. At kung amin pong paalalahanan, pagsabihan, ang taong wala sa inyo at makinig siya, inililigtas namin ang aming mga kaluluwa. Hindi sisingilin ang kanilang dugo sa aming mga kamay. Ngunit kung hindi namin pinagpapaunawaan o pinagsabihan, mamamatay ang taong masama. Ngunit sisingilin ko ang kanilang dugo sa iyong kamay. Yan ang mabigat, Panginoon, na responsibilidad. Yan po ang isang malaking challenge po sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon ng vision. Kaya dahil kung wala po kami mga pananaw na ang tao, Panginoon, kung ang taong wala sa iyo, ay talagang sila ay mapapahamak. Ang taong hindi nagkaroon ng relasyon sa iyo, Panginoon, tiyak na sila ay mapunta sa kaparusahan. Kaya dapat magkaroon po kami, Panginoon, ng vision na makita po namin ang sino mang wala kay Kristo, wala siyang pag-asa sa kaligtasan. Kung kaya dapat, Panginoon, sila po ay abutin namin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Lord Jesus, ngayong tanghali, papasalamat po kami. Dahil ito po ay malaking encouragement sa bawat mananampalataya. Kung gusto po namin ay kay babalik ng Panginoon at maging handa ang aming buhay, kung magkagayon, dapat ipagsabi po namin ang kaligtasan na aming tinanggap. At ang isa pang napakalaking pribilehyo para sa amin, na kung sino man ang makapagpapabalik loob sa taong makasalanan at sila'y manumbalik, ay magtatabo ng maraming kasalanan. Panginoon, isa palang napakalaking pribilehyo, at ito pala ay isa rin sa paraan na kung saan kahit marami kaming mga pagkukulang, kahit marami kaming kamalian, pero kapag nakapag-akay po kami, nakadala po kami ng kaluluwa sa makatuwid, ang aming mga kamalian, ang aming kasalanan ay unti-unting nababawasan until such time na kami ay maging karapat-dapat sa iyong harapan. Bagamat, Panginoon, kami po ay hindi
marami kaming pagkukulang. Ngunit kapag ka nakapagdala po kami ng mga kaluluwa sa iyong presensya, Panginoon, ang aming kaluluwa ang aming kaluluwa mismo ang aming inililigtas. Yan po pala, Panginoon, ang mensahe kung bakit kailangan makapagdala kami ng mga kaluluwa para ang aming mga kasalanan mabawasan at hanggang ang aming mga kasalanan ay hindi na makita at ang makikita ay iyong kalwalhatian sa aming buhay. Ang makita, Panginoon, ang aming mabubuting gawa at sa pamamagitan ng aming mabubuting gawa, tatanggapin po namin ang gantimpala mula sa inyo. Mayroon pong mga awards na aming tatanggapin pagdating ng araw dahil ang aming pong mga ginawa alang-alang sa inyo ay kailanman ay hindi niyo po kalilimutan, kundi ang bawat gawa na aming ginawa ay mayroon pong kaakibat na gantimpala. Purihin ka, Panginoon, tanggapin niyo po ang aming papuri. One more time, let us worship.